Siguro wala ng ebidensya, wala ng issue. Baka nagsawa na rin sila sa paawa, drama, o batikos itong mga anti-Marcos group o camp. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon, parang nakapokus na lang sila sa pambubuli, pag-uutos, paghihikayat sa ating pulis at militar, lalo na sa militar, na sumakay dito sa isyu ng graft and corruption para mapatalsik si Pangulong Marcos, magpalit ng administrasyon at kanilang maiupo ang kanilang 3 taonang panaginip, pangarap, bumalik sa pwesto ang mga Duterte. Mga Duterte through Vice President Sara. Wow! Kita nyo? Yun lang. Wala namang ibang layunin dyan eh. Sa totoo lang. Sa aking personal na opinion, wala silang plano para pagandahin ang ating bansa. Wala siyang magandang programa pang-international, pang-national, national security, internal, external, West Philippine Sea, tourism, economic, at iba pa. Paano tugunan ang problema ng mahirap? Paano ang tugunan ng problema ng mga mangingisda sa West Philippine Sea? Wala. Gusto lang talaga nilang mapapagsak si Pangulong Marcos at sila'y makapalit o maipalit nila ang kanilang pinaniniwalaang dapat pumalit. Although sa ating saligang batas, pag ang presidente ay nag-resign or umalis na kung ano man ang dahilan, automatic uupo ang pangalawang pangulo. Nasa batas yun. Pero yung pagpapatalsik, pang-aagaw, persahan, hindi tama yan. Labag yan sa batas. At ako'y naniniwalang hindi po magpapagamit ang military dahil hindi lang non-partisan sila. Sila po ay professional na mga sundalong Pilipino. Professional na mga pulis ng Pilipinas at ng Pilipino. Higit sa lahat, nagkaroon na po sila ng trauma o nagkaroon na po sila ng pagkadala dahil ilang beses na po nagkaroon ng mga pag-aklas ng military mula noong 1986, 1987, 1989 at nung panahon ni Gloria ang pinakahuli. 7 pag-aaklas sa panahon ni Cory, walang nangyari. Yung pag-aaklas lang noong 1986, ibang issue yon. Kay Gloria Macapagal Arroyo, may mga nag-aklas ding military, walang nangyari, nakulong pa. Kasi hindi naman ho talaga sinuportahan ng taong bayan. Alam ng military, pag walang suporta ang sibilyan, walang mangyayari sa kanila. Alam din ng mga anti-Marcos, identify ng mga maka-Duterte, walang mangyayari sa kanila pag walang suporta ang military. Ganun po. At ang military hindi na ho magpapagamit kasi nga alam nilang nagiging kawawa lang ang mga kawal, mga simpleng sundalo pag nakialam sa politika, nag-aklas at kung anumang galaw. Pagka walang nangyari, sila yung nakakasuhan, natatanggal sa serbisyo, nakukort martial yung opisyal, nakukulong sila lahat. Tapos nakikinabang lang ay mga politiko at mga matataas na opisyal ng militar. Ayaw na ng mga kawal yan. Yan po yung aking analysis at opinion tungkol dyan. Kaya ako nababanggit ito kasi wala naman tayong ibang nakita na ho sa mga anti-Marcos kung hindi sumakay sa iso ng korupsyon at pinipilit nila na ang korupsyon sa flood control at infrastructure project at iba pa ay ngayon lang nangyari under Marcos administration 2022 hanggang 2025. So malinaw na ito ay panlilin lang. Iniiwas nila na yung Duterte administration ay walang kinalaman at napakalinis. Kalokohan yun. Kung yung mapapansin yung Blue Ribbon Committee noon na panahon ni Gordon, Senador Gordon, bilyon-bilyong korupsyon ang in-expose niya. Sa COVID pa lang yan. Paano pa yung ilan? Yung POGO operation. Paano yung drugs operation? Di ba? Ang lupit. At alam ng mga ng Duterte supporters at alam din ng Marcos administration,
Kaya nagmamadali itong anti-Marcos kasi nga po, palapit na yung eleksyon sa 2028, hindi naman sila sigurado. Lalo na yung mga maka-Duterte na makukuha talaga nilang suporta ng taong bayan sa eleksyon. Malabo yan. Kasi matatalino na ang botante. At meron ding problema tulad ng sinabi ko na korupsyon ang mga Duterte. Hindi nila kayang linisin ang kailang pangalan bago dumating ang 2028 presidential election. Kaya gusto nila ngayon pa lang mapabagsak na, mapalitan na si Marcos, Pangulong Marcos, at sila umupo para sigurado na sila. Hindi nga pwede yan. Kasi malayo ang relasyon ng militar sa anti-Marcos. Hindi magpapagamit ang militar sa mga anti-Marcos. Kasi alam nila, minority lang yon. Ang majority, silent majority, ng mga Pilipino dito at sa abroad, ayaw ng kaguluhan. Ayaw ng pakikialam ng militar. Kasi nga, yan po ay non-partisan. Ayun, di ba? Wala na eh. Yung mga drama, paawa, rally, kaliwat kanan, sila-sila lang hanggang sa nag-aaway-away. Rally sa abroad, rally dito, away-away lang sila. Yung pinakahulingang rally na dyan sa Makati, nagpersonalan pa sila dahil mas marami pa yung pulis eh. Doon pa sa private subdivision na punta, kaya kakasuhan pa sila ng Homeowners Association. Inabanto nga sila ng Congressman Barsaga. Nagpunta rin ng walang tao, umalis na. O inawin ng mga vlogger. Wala eh, hindi talaga, wala na. Wala ng materyales, wala ng issue. Kaya ang kanilang binubuli, kinukumbinsi, nililigawan, ay ang military na lang. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Sa aking personal opinion, professional ang kawal at opisyal ng militar ngayon. Dahil wala naman hong national issue o mabigat na issue na pwedeng dalahin. Corruption lang ang issue. Mabigat ito, pero tinugunan nga eh. Inexpose na nga eh. Pinagbawal na nga eh. Pinahinto na nga eh. Pinaiimbestiga na nga eh. Kinumpis ka na nga yung mga property, pera, at mga sasakyan ng mga sangkot sa katiwaliang kontraktor, politiko nakahold na. Mahigit na 5 billion pesos na ho ang hinold ng Anti-Money Laundering Council. Mahigit ng 2,000 bank account ang minomonitor ng Central Bank. Ihohold nila. Bilyon-bilyon na po ang marirecover ng gobyerno. Ang kailangan lang ikasuhan at makulong ang mga ito. Yari na rin yung kulungan diyan sa Payatas, Quezon City Jail. Yari na yung kulungan. At least maganda yung kulungan. May bed. May kumpletong facilities. Yari na. Pagpapakulong lang ang hinihintay natin. Bakit naman kayo mag-aaklas? Bakit naman kayo mananawagan ng palitan ng gobyerno? Ginawa naman ng gobyernong ito yung kailang magagawa. Kaya nga pinatitigil na itong korupsyon mula noon hanggang ngayon. Hindi ako tagapagsalita ng gobyerno. Nagbo-volunteer lang tayong tumutulong from day one mula ng 2020, 2021 hanggang ng eleksyon ng 2022. Until now, volunteer ako sa gobyernong ito. Hindi ako spokesman. Pagmamalasakit dahil yan ang totoo at kailangan natin.